saksi ng barko. Hinala nila. Maraming pasahero rito dahil nasa deck na itong economy lounge at dining area ng barko. Bumaybay sa bintana para papunta dun sa kantin, dun sa gitna. Ayaw, malapit na kaya nakikita ko. Dahan-dahan namang iniaahon ng mga diver ang mga nare-recover nilang bangkay. Ba't nawala? Hindi, andyan yan sa ano. Andyan ba? Easy. Wala ba tayong control dyan? Agad namang inililipat ng mga divers sa MV Tacloban Princess ang mga nare-recover nilang bangkay at doon nilalagyan ng label. Nagtataka lang ang Task Force Princess Star kung bakit tila kakaunti ang mga bangkay na nakukuha. Kung 500 nang nasa loob, dapat maramihan tayong may nakikita. Kaya lang parang sinusuyod na nila yung isang deck. Parang halos kukunti yung nakikitang mga katawan. So, tinitignan nga namin baka yung iba tumalon ba o... Dalawa sa mga na-recover ng bangkay ang isang mag-ama na nakita raw sa dining area ng barko. Susuyurin nila talaga yung barko para makuha lahat. Kanina nga may nakita sila parang mag-ama tsaka isang bata na sa dining area. So yun, sama-samang kinuha yun. Dumating naman si Levi Samuel. Isa siya sa mga kaanak ng mga biktima ng tumob na barko. Malakas ang kutob ni Levi na ang mag-amang tinutukoy ni Undersecretary Bautista ang dalawang kaanak niyang hinahanap. Alos ilang hakbang na lang mula dun sa dalampasigan, abot ko na yung mag-ama. Hindi ko pa magawa, pero gagawa ako ng paraan na makalapit ako dun sa barkong yon. Oo. Pero hindi ako lalabag dun sa ano, pero gagawa ako. Siguro naman may paraan ng Panginoon, kaya nga ako nakarating dito. Noong Hunyo, umakyat sa tower ng Sulpicio si Levi para iparating ang hinaing niya sa pamunuan ng tumaob na barko. Nandito lang naman ako, nakikipaglaban pa rin naman ako sa dalawa para sa kanila. Sinabi ko na nga, walang makakapigil sa akin para lang sa kanila. Pupunta ako doon, masabi man lang nila hindi ko sila pinabayaan. Isang misa naman ang isinagawa sa pampang ng Sibuyan Island kahapon bilang pasasalamat sa liligtas na pag-ahon ng mga toxic chemical mula sa tumaob na barko. At nag-alay rin ng mga bulaklak ang task force para naman sa mga biktima. Mike, sisikapin ng Harbor Star na matapos sa loob ng 2 linggo ang body retrieval, kaya hilingan nila sana raw magpatuloy ang magandang lagay ng panahon dito sa isla ng Sibuyan. Samantala Mike, ang nakikita nyo ngayon sa ating video, ito ay ang MV Tacloban Princess. Dito inilalagak yung mga nare-recover na bangkay ng mga diver at itong barkong ito ang magta-transport ng mga bangkay papunta naman sa Cebu kung saan gagawin ang processing ng identification at DNA testing. Balik sa iyo Mike. Julius, meron bang impormasyon dyan o indikasyon kung anong kalagayan, pasintabi lang sa mga naghahapunan na, kung anong kalagayan o kondisyon ng mga bangkay na naiahon dyan o naiahon na mula sa ilalim ng tubig? Buo pa ba yung mga bangkay o ano bang... sa alang-alang na mahigit 4 na buwan na ang nakalipas mula nga ng tumaob ang barko. Kaya ayon nga dito sa mga taga-Harbor Star, pasintabi po mga kapuso sa mga kumakain, medyo nagkalasog-lasog na daw po ang katawan ng ilan sa mga biktima, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia, nakatutok live mula sa Romblon. Nagsimula na po kanina ang komperensya na ang tawag ay Global Forum on Migration and Development. Layo ng naturang pulong na mabigyan ng proteksyon ng milyong-milyong migrant worker o yung mga dayuhang manggagawa sa buong mundo. Nakatutok si Joseph Morong. Mga civil society group galing sa iba't ibang bansa ang dumalo sa pagbubukas ng ikalawang Global Forum on Migration and Development sa PICC sa Maynila. Ang unang GFMD ay ginawa sa Belgium noong 1 taon. Sa pagkakataong ito, ang Pilipinas na isa sa mga bansang may maraming migrant workers ang nag-host nito. There is no country that doesn't have a significant migrant base anymore. Even those countries of origin, like the Philippines, for example, you have migrant communities here who are providing both skills but are also working in your country to better their lives. Pangunahing tatalakayin dito sa forum ang proteksyon ng mga migrant workers. Sila na nagtataguyod ng mga ekonomi ng iba't ibang bansa na kanilang pinagtatrabahuhan, pero sila rin ang unang tinatamaan ng mga humihinang ekonomiya.
Sa datos daw ng International Labour Organization, 20 milyong migrant workers sa buong mundo ang posibleng mawala ng trabaho kapag lumala pa ang krisis pang ekonomiya sa mundo. Ang Pilipinas ay may 8 hanggang 10 milyong OFW na nagbibigay ng mahigit 15 bilyong piso na remittance taon-taon sa Pilipinas. Damay-damay na pag bumagsak ang ekonomiya sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Pag walang trabaho, walang remittance. Bukod sa problema ang dulot ng economic crisis, isa pang problema ang mga undocumented migrant workers. Sa kasalukuyan, aabot sa 40 million ang undocumented migrant workers sa buong mundo. We have to make sure that we expunge the exploitation, open the door to opportunity and choice for migrant workers, whether it's temporary migration or whether it's a determination by families to move permanently to another country. To see the Philippines participating and engaging, we're the second country to be hosting this event, to see us participating in a global forum, I think is certainly a huge step forward in helping address this, sharing ideas, seeing how we can work on these things together and finding solutions as a community. Umaasa ang mga civil society group na i-a-adapt ng mga gobyernong kalahok sa GFMD ang kanilang mga rekomendasyon. Sa Miyerkules magsisimula ang intergovernment dialogues na pangungunahan ni UN Secretary General Ban Ki-moon. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sinabayan naman ang kilos protesta ng mga manggagawa ang pagbubukas ng komperensyang Global Forum on Migration and Development. Tinangka nilang magmarcha hanggang sa PICC kung saan ginaganap ang pulong, pero hinarang sila ng mga pulis. Nakatutok si Cara David. Libo-libong rallyista mula sa iba't ibang union at labor organization ang nagmarcha kanina mula Liwasang Bonifacio hanggang Taft Avenue. Nakasuot ng itim na t-shirt, simbolo raw ito ng kanilang pagluluksa sa karapatang pantao ng mga migrante. Balak sana ng mga rallyista na magmarcha hanggang PICC, kung saan ginaganap ang Global Forum on Migration and Development. Pero sa Taft Avenue, hinarang sila ng mga pulis. Tutol ang Global Unions Federation sa GFMD. Tinatrato raw kasi nitong parang produkto ang mga tao. Ang migrant workers ay hindi commodity. Ito ay isang mga manggagawa na may mga karapatan. Karapatan naman ng mga kababaihan ng sigaw ng grupong Gabriela na nagprotesta sa kanilang mga trahe de boda. Marami raw Pilipina ang napipilitang magpakasal at makipagsapalaran sa abroad para lang mabuhay. Hinarang sila ng mga pulis pero nakatakbo sila hanggang Mendiola. Bukod sa mga manggagawang Pilipino, nakirali rin ang ilang dayuhan mula sa mga bansang kumukuha ng manggagawa tulad ng Korea, Amerika, Australia, Jordan, Bahrain at Singapore. Batid nila na maraming migrante ang inaabuso sa kanilang bansa, kaya nakikiisa raw sila sa panawagan na galangin ang karapatan ng mga migrante. The migrant workers in my country treated very unfairly, low wages, very bad working conditions. We are urging the South Korean government to deal the migrant workers in a more fairer way. We have to be grateful. If it's not been for them, we will not be able to develop our economy. Our people, men and women, cannot go to work because without the maids helping them, looking after the children. Dahil hindi pinayagang makalapit sa PICC, nagdaos na lang ng programa sa Taft Avenue ang mga rallyista. Binarikadahan ng mga pulis ang kalahati nito, kaya pati karaniwang empleyado na perwisyo. Alauna na nang mag-disperse ang mga rallyista. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Inaabangan na po ang pagpapadeport o pagpapatapon mula sa Amerika kay dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Marami raw dapat ipaliwanag si Bolante tungkol sa tinaguriang fertilizer fund scam. Mula sa Amerika, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Kenosha County Detention Center sa estado ng Wisconsin, tikaw ang bibig ng mga bantay tungkol sa napipintong pagbalik sa Pilipinas ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Ang konsulado ng Pilipinas sa Chicago, sinabihan daw ng gobyerno ng Amerika tungkol sa pagpapadeport kay Bolante pero hindi umano binigyan ng detalye. Si Attorney Harry Roque, isa sa mga kritiko ni Bolante, may impormasyon daw na sa Martes ng gabi, balik Pinas na si Bolante. Dito sa Kenosha County Detention Center, nakakulong ng may 2 taon na si Jokjok Bolante at sa darating na Martes nga, babalik na siya sa Pilipinas. Nakulong si Bolante sa Amerika matapos makansela ang kanyang business visa. Kinansela ng US Embassy ang visa niya matapos sulatan ng Senado nang di sumupot sa Bolante sa Senate hearing hinggil sa pagwaldas ng fertilizer fund sa re-election ni Pangulong Arroyo noong 2004. Sa tulong ng kanyang